Magandang hapon po sa bawat isa po sa atin. Welcome po ulit sa Daily Bible Study po natin dito po sa Rema Pills. Yan, sige po, bago po tayo magsimula ng pag-aaral ng salita ng Diyos sa hapong ito, minsan pa simulan po natin ito sa isang maiksing panalangin. Yan, pray po tayo. Yan, naman sa pangalan ni Jesus, Panginoon, patuloy o Diyos, sa hapong ito, dalangin namin ang samahan mo kami, Panginoon, sa pag-aaral ng mga salita. Dalangin namin ang kapahayagan ng iyong mga mensahe, Panginoon. Kayaan mo, nabigyan mo kami ng sapat na pangunawa at kalaman upang maunawaan namin ang mga bagay na nais mong sabihin sa hapong ito, Panginoon. Manaya kang kumilos, O Diyos, purihin ka at sambahin, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Yan, magandang hapon po ulit sa bawat sa po sa atin. Yan, meron po tayong bagong pag-aaralan po sa hapon po ito. At ang title po ng topic po natin ngayong Lunes ay 3 Great Blessings in Christ. Matingo po, 3 Great Blessings in Christ. Yung sabihin po, may tatlong pinaka na binibigay sa ating blessing kapag ikaw ay na kay Kristo. At sa linggo po ito, pag-aaralan po natin ang mga bagay na to. At simulan po natin ito dito sa number 1. Ang sabi po, ang unang great blessing kapag ikaw ay na kay Kristo. Amen. Ang sabi po dito, boldness or liberty of speech in prayer. Amen po. Alam niyo po, pag sinabing boldness o pagiging bold, amen, ang sabi po ng dictionary at saka ng Cambridge Dictionary, it is the quality of having a strong, vivid, or clear appearance, or a brave and confident way of behaving that shows no fear. Ibig sabihin po ng pagiging bold, ang sabi dito, pagiging malakas, pagiging strong, pagiging vivid, or pagkakaroon ng isang clear appearance, isang malinis na image. Amen po. Ang sabi dito, it is a brave and confident. Ikaw ay nagiging matapang at the same time ay nagiging confident ka. Ito po ang ibig sabihin ng boldness. Amen po. At pag sinabi naman pong liberty of speech, o pag sinabing liberty of freedom of speech, amen, sabihin ito po ay yung kalayaan mo na ma-express yung nararamdaman mo. Kung nabalitaan po natin, kung pag-aaralan po natin yung mga law, isa sa mga naipasa na, amen, na human rights ay yung freedom of speech o yung kalayaan ng mga tao na ma-express yung kanilang emotion, yung kanilang mga saloobin, batay sa isang issue. Pero dito po, sa pinag-aaralan po natin, ang tinutukoy po dito na liberty of speech ay yung kalayaan natin na pagdating sa prayer, yung malaya tayong makalapit, makadulog sa Panginoon dahilan sa pakikipag-isa natin sa Panginoong Jesus. Amen. Tayo po, isa pang ibig sabihin ng liberty of speech ay the right of a person to articulate opinions and ideas without interference or retaliation from the government. Ibig sabihin, yung malaya ka, yung walang mag-oppose, walang pipigil sa'yo. Amen po. At dito po, kung meron po kayong mga Biblia sa tabi niyo po, makipagbukasan po kayo sa akin, dito po sa aklat ng Efeso, chapter 3, verse 12. Yan, sabay-sabay po nating basahin. Amen po. Ang sabi po dito, dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo at sa ating dahil sa pakikipag-isa natin kay Kristo at sa pamamagitan ng ating pananalig sa Kanya, makakalapit tayo sa Diyos ng may pagtitiwala at panatag ang loob. Sabihin, walang pag-aalinlangan. Amen. At ang sabi po ng Amplified Version, dito po sa Ephesians chapter 3 verse 12, in whom we have boldness and confident access through faith in Him. That is, our faith gives us sufficient courage to freely and openly approach God through Christ. Amen. Sabihin, malaya na tayong makakalapit sa Diyos dahil lang sa wala ng harang. Wala nang pag-aalinlangan simula nung nakipag-isa tayo sa Panginoon. Bakit kasi dati nung Old Testament, nung ang Panginoong Jesus ay hindi pa namamatay para sa kasalanan natin, hindi pa niya nababayaran ang mga kasalanan po natin. Amen po.
nung si Jesus ay hindi pa bumababa dito sa lupa. Hindi ganun kadali ang makalapit sa Diyos. Masyadong malayo ang tao sa presensya ng Panginoon. Masyadong malayo ang tao sa Diyos at malayo ang Diyos sa tao. Bakit? Kasi may nagsaseparate sa atin na nakasalanan. Merong isang malaking bangin sa pagitan natin at ng Diyos. Kaya, alam niyo po, mahirap ang dumulog nun sa Panginoon. Bakit? Kasi, maaring pwede mong iparating ang mensahe mo, ang prayer mo sa Panginoon sa pamamagitan ng isang propeta. Pero hindi ka malayang makakalapit sa Panginoon o maaring maipadulog mo, may bigay mo sa Diyos yung offering mo sa pamamagitan ng pari. Hindi mismong ikaw, pero ngayon tayo, ng mga New Testament believers, tayo na nakipag-isa na kay Jesus. Amen. Sa panahon natin ngayon, dahilan sa ginawa ng Panginoong Jesus dun sa cross. Amen. Malaya na tayong makakalapit with boldness and confident. Amen. Sa trono ng Diyos. Wala nang pag-aalinlangan dahil sa Panginoon. Hindi mo na kailangan pa ng propeta o ng pari para maipahatid mo sa Diyos kung ano yung prayer mo, kung ano yung kailangan mo. Pwedeng right now at this moment, you can confidently come to the throne of God. Amen po. At dito po, kung mapapansin po natin, sa Mateo chapter 6 verse 9, nung nagpapaturo ang mga disipulo sa Panginoong Jesus, nagtatanong sila, Panginoon, paano po bang manalangin? Ganito ang itinuro sa kanila ng Panginoong Jesus. Ang sabi niya, ganito kayong manalangin, Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang inyong pangalan, dumating nawa ang iyong kaharian, masunod nawa ang iyong kalooban, dito sa lupa, tulad ng sa langit. Amen? Dito po, tinuruan tayo ng Panginoong Jesus kung paanong lumapit directly, tumawag directly sa ating Ama. Amen? Hindi niya tinuruan ng mga disipulo na kailangan pang maglumpasay o umiyak ng sobra para marinig ng Ama ang kanilang mga panalangin. Pinakita ni Jesus yung confident na meron siya sa tuwing lumalapit siya sa Diyos. At bilang tayo ay na kay Jesus na, ito rin po ang tinuturo sa atin ng Panginoon. Confidently, amen, with boldness, amen, we have liberty of speech in prayer. Amen po. Ulitin ko po, hindi mo na kailangan pang maglumpasay katulad ng isang bata. Amen po, na kapag hindi niya nakukuha ang gusto niya sa mga magulang niya, magtatantrums yan, mag-hysterical yan para lang pakinggan sila. Pero tayo mga Kristiyano, tayo na mga anak ng Diyos, hindi na natin kailangan gawin ang bagay na ito. Hindi mo kailangan magmakaawa para dinggin ka ng Diyos. Amen, right away. Amen, kung sasabihin mo specifically sa Panginoon kung ano ang concern mo, may assurance na pinapakinggan at papakinggan tayo ng Panginoon. Amen po. Jesus prayed with confidence. At ganon din po tayo na lumalakad sa Panginoong Jesus. Amen po. Naalala ko po ang sabi po ni David Diga Hernandez. The key to praying with boldness is that knowing that God is your Father and that you are His child. Ulitin ko po, the key to praying with boldness is that knowing that God is your Father and that you are His child. Sabi po ni David Diga, in order na makapag-pray ka, makalapit ka sa Diyos ng may buong pagtitiwala, ng may buong kumpiyansa, sabi dito, dapat alam mo na siya ang tatay mo at ikaw ay anak niya. Sabihin, alam mo ang identity mo sa Panginoon. Amen? Ba't kasi kung hindi mo alam ang identity mo sa Diyos, sa harapan ng Panginoon, magkakaroon ka lang ng mga pagdududa, mahihiya ka lang. Ba't kasi hindi ka sigurado? At ang doubt ay magiging shader. Amen? Ito ang magde-destroy para makuha mo yung kasagutan sa panalangin. Amen?
Bakit kasi ang sabi doon, doubt tells you that God can't hear you, and shame tells you that God won't hear you. Amen, kaya mahalaga na alam natin ang identity natin sa harapan ng Panginoong Jesus. Amen po. At dahilan po dito, kung alam mo na ikaw ay anak ng Diyos, bakit kasi ang sabi ng Biblia, ang sabi ng John, kung hindi po ako nagkakamali, ang sino mang tumanggap sa Panginoong Jesus, ay binigyang karapatang maging mga anak ng Diyos. Amen po. Tayo na nandito ngayon ay hindi na outcast, kundi tayo ay anak na ng Diyos, tayo ay kabilang sa isang pamilya. Kaya ang sabi ng Hebrews chapter 4 verse 16, let us therefore come boldly to the throne of grace. Amen po, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Amen po, makakalapit na tayo ng malaya ngayon sa trono ng biyaya ng Diyos kapag alam mo ang identity mo o ang katayuan mo sa harapan ng Panginoon. Amen po. Halimbawa na lang po, yan naalala ko po nung time na yan, nasa Batangas po ako. Yan, nung member pa lang po ako. Yan, mag-solicit po kami noon. At first time ko po ito na gagawin. Yan, kasama ko po yung leader ko po noon. At alam niyo po, nahihiya kami pumunta doon sa munisipyo, sa bayan namin. Sa loob ko po, nahihiya ako bakit kasi bago sa akin yung bagay na ito. Amen po. Pero alam niyo po, nung time na nandun na kami sa loob ng opisina, sa loob ng munisipyo, nung nakilala ko yung mga pagbibigyan namin ng solicitation letter, yung iba pala po doon, ay kilala nila yung mga magulang ko, kilala nila yung lolo't lola ko. At dahilan doon, nung nalaman ko na somehow, kamag-anak pala namin, yung lalapitan namin, alam niyo po, nawala yung hiya ko. Bakit kasi nagkaroon ako ng confident na matutulungan nila kami. Hindi kami mabibigo. Bakit kasi kakilala po eh. Amen po. Ano po ang point dito? Kapag alam mo na siguradong sigurado ka sa katatayuan mo sa harapan ng Panginoon, hindi ka mahihiyang lumapit sa Diyos. Amen? At kasi alam mo na anak ka ng Panginoon. Amen po. At dahilan po sa ginawa ng Panginoong Jesus, dahilan sa finish work on the cross ng Panginoon, at bilang siya ang high priest natin, ang nagre-represent sa atin, kumakatawan sa atin, namamagitan sa atin before the Father. Amen po. We can now approach God freely, confidently, and boldly in prayer. Hindi ka na mag-aalinlangan. Hindi katulad noon, nung unbeliever tayo. Wala pa tayo sa Panginoon, wala pa tayo sa paglilingkod. Yes, somehow nagpe-pray tayo, somehow tumatawag tayo sa Diyos. Pero aminin natin hindi, nung unbeliever tayo, hindi tayo sigurado kung naririnig ba talaga tayo ng Diyos. Hindi tayo sure, nandun yung pagdududa natin, kaya nga yung prayer natin punong-puno ng sana. Sana Panginoon, mangyari ito. Sana Panginoon, ibigay mo to. Bakit kasi hindi ka sigurado? Amen. Pero ngayon na kay Jesus na tayo at sigurado na tayo, amen, sa identity natin sa Panginoon, hindi na tayo magda-doubt, hindi na tayo dadalawang isip kung naririnig pa tayo ng Diyos, kundi sigurado tayo 101% na naririnig tayo ng Panginoon. Hindi dahilan sa sarili nating kakayanan, hindi dahilan sa sarili nating magawa, hindi dahilan kung sino tayo, kundi dahilan sa Panginoong Jesus na sa atin. Amen po, katulad ng mga tinuturo po sa atin, mga pasto natin, every time na titingnan tayo ng Panginoon, every time maaalala tayo ng Diyos, hindi yung tayo, hindi yung mga pagkakamali natin, hindi yung mga pagkukulang natin na nakikita ng Diyos Ama, kundi ang nakikita niya sa atin ay yung kanyang anak na walang iba, kundi si Jesus. And minsan pa, we can now freely approach the throne of grace. Amen po. At ang sabi pa po dito, last po sa Philippians chapter 4 verse 6. And minsan pa, basahin po natin. Amen po. Ang sabi po dito sa MBB version, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay, sa halip, hingin ninyo sa pamamagitan ng panalangin
may pasasalamat. Amen po, ulitin ko po, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay, sa halip hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin, may pasasalamat. Amen po. At minsan pa sa Amplified Version, sabi po, do not be anxious or worried about anything, but in everything, in every circumstance and situation, by prayer and petition, with thanksgiving, continue to make your specific request known to God. Amen po. Dahilan sa Panginoong Hesus, sabi doon, hindi na natin kailangang mangamba. Huwag ka nang mabalisa. Amen? Kung ano man ang iyong kailangan, ano mang iyong kakainin, ano mang iyong darampin. Amen? Ang sabi dito, sa halip, hingin natin sa Diyos ang lahat ng ating pangailangan. Amen? Sa pamagitan ng panalangin, may pasasalamat. Kapag wala ka pa kay Jesus, yung panalangin mo, yung prayer mo, hindi ka makapag-thank you kasi hindi ka sigurado kung nadidinig ka ng Diyos. Pero ngayon na kay Jesus ka na kay Jesus na tayo, amen, makakapanalangin na tayo na though hindi pa natin nakikita physically na nagmamanifest, pero kaya na nating magpasalamat sa Panginoon. Bakit? Sigurado tayo sa heart natin, sigurado tayo sa spirito natin na naririnig tayo ng Panginoon. Do not be anxious or worried about anything, but in everything, by prayer and petition, with thanksgiving, continue to make your requests known to God. At ang sabi dito, kung pagpapatuloy natin, ang sabi po ng verse 7, kung ikaw ay lalapit, ikaw ay dudulog sa Diyos, mananalangin ka ng punong-puno ng pasasalamat. Bakit? Kasi ang pasasalamat ay indikasyon ng buong pagtitiwala mo sa Panginoon. Ang sabi ng verse 7, at ang kapayapaan ng Diyos, ang hindi kayang maunawaan ng tao, ang siyang mag-iingat sa inyong puso at isipan dahilan sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Amen. Yan. Praise the Lord po. Bakit? Kasi, amen, sabi dito, kapag lumapit tayo sa Diyos, kapag idinulog natin ang lahat ng mga pangailangan sa atin ng Panginoon, hindi lang may guarantee na ibibigay, na sasagutin ng Diyos yung mga panalangin natin, kundi sabi dito, bibigyan pa tayo ng Diyos ng kapayapaan na siyang mag-iingat sa ating puso at isipan. Amen? Na though hindi pa nakikita mo, hindi pa maayos ang paligid, pero yung heart mo, payapa lang. Though marami pang problema, pero yung heart mo, payapa lang. Bakit? Kasi meron na tayong Jesus sa buhay. Amen? So, nawa po, meron po tayong natutunan sa hapong ito. And praise the Lord po. Amen. Bakit? Kasi malaya na tayong makalapit sa Panginoon. So, minsan pa sa hapong ito, manalangin po tayo. Yan naman sa pangalan ni Jesus, Panginoon, napapasalamat kami sa biyaya at sa regalo mo sa bawat sa amin. Dahil sa iyo, Panginoong Jesus, we can come boldly and with confidence to the throne of grace, Panginoon. Salamat, Lord, sa mga bagay na to na pinagkaloob mo sa amin. O Diyos, salamat dahilan sa sigurado kami na nadidinig mo ang lahat ng aming mga panalangin, Panginoon. Nagpapasalamat kami sa kabutihan mo sa buhay namin, Panginoon, at sa lahat ng ginawa mo at ginagawa mo pa sa buhay namin, O Diyos. Salamat sa mga salita mo sa hapong ito, Panginoon. Purihin ka at dakilain ka, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa bawat sa po sa atin, and God bless po.